Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong si Sara Diskaya, na kung saan ay talagang natuluyan ako, makulong ho dyan sa National Bureau of Investigation or NBI, na kung saan ay dyan na ho siya Christmas. Oho, kasi ito mga kababayan, mga ka-analyze, may mga nakikita, napapansin ho, rito ho kay Sara Diskaya na kung saan ay mukhang parang nawawala na ho sa sarili. Ha? Kasi ho, kung nung mga nakaraan ho, ito hong si Sara Diskaya ay nag-heart sign sa mga media. Ay ngayon ho, ay iba na. Nag-e-FU sign na ho sa camera. Ine-FU sign ho yung mga reporter, mga media. Oh. Parang nawawala na ho ito sa sarili. At may mga parang weirdo siya na mga pinakikita na kung saan ay nag-British accent pa itong babaeng ito. Nangyari na sa taong ito. At ito may nababalita ho mga kababayan, mga ka-analyze. Ayan, makikita niyo ho sa screen. Isahin ho natin. Nananakot ng testigo. Isiniwalat ni Pasig City Mayor Vico Soto ang pananakot umano ng kampo ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya sa mga dati nilang empleyado na gustong tumistigo laban sa kanila. Ayon pa kay Soto, 2 kongresista na raw ang nagsabi sa kanya na namba-blackmail umano ang mga Diskaya at naghihingi ng pera kapalit ng hindi pagsama sa pangalan nila sa listahan o ledger ng mga sangkot umano sa flood control scam. Sa nakikita natin, wala talaga silang magsisisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Pagka ganyan, ano na talaga itong dalawang ito. Grabe ito, ano? Ayun, Diskaya nananakot ng mga dating empleyado na gustong tumistigo. Lumalabas parang, ano ito? Wala na hong mga konsensya ito. Para bang gusto nila malibre sila sa ginawa nilang kasalanan. Tapos tuloy ang ligaya hanggang sila'y tumanda, mamatay, happy-happy. Lahat po kasi yan mga kababayan may hangganan. Hindi naman po pwede yun na, ano yun? Mula 2016 sa administrasyon ni Digong, hanggang sa tumanda kayo, maging senior kayo, hanggang sa mamatay kayo, maligaya kayo, at wala man lang mabubuking sa mga ginagawa nyo kademonyon, gano'n. Ano sabi ni Mayor Vico Soto, pakinggan natin. Sana mas marami pang mahuli at mapanagot, pero isipin na lang din natin, 6 months ago, hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano nasa tama ang momentum. Dalawa, wag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila, 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. 180 billion? Mula noong 2016, ang pumasok dito sa mga asawang ito. Sus Mario Joseph, anong plano nyong bilhin? Anong plano nyo dyan sa pera na yan? Grabe ka sa kiman, ano? Greedy sa lapi, ano?
Para bang yun na lang ang magpapaligaya sa kanila, salapi. Ano ending? Huli natin. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Correct. Pangalan pa lang ng korporasyon, Correct. Yung tama ni Mayor, yung salaysay sinabi ho ni Mayor Vico Soto. Kawawa talaga rito yung mga anak. Actually, special child man yan o hindi, kawawa. Mas kaawa-awa nga lang kasi nga mas dapat tuunan ng pansin ito. Yung kanilang mga anak kasi may ADHD, yung kanilang mga anak tatlo, lahat meron. Kawawa ano? Ha? Tuloy natin. ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Huwag ho natin kalimutan mga kababayan, hindi pa ho pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang flood control project dyan sa ICI. Bago ho pumutok ito, ito hong si Mayor Vico Soto noong 2025, kalaban niya ho ito si Sara Diskaya sa pagka-mayor ho sa Pasig. Huwag natin kakalimutan, si Mayor Vico Soto talaga ang unang bumakbak dito kay Sara Diskaya, ang nagbulagar sa korupsyon. Mas marami nga lang talaga ngayon na diskubre dito sa taong ito, dito kay Sara Diskaya, sa mag-asawang Diskaya. Tuloy natin. Sana all may 245 million nung 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. Grabe, ano? 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Nako po. Sana magsisi sila, at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Ayan ho yung naging pahayag ni Mayor Vico Soto ng Pasig dito ho sa mag-asawang Diskaya. Ngayon mga kababayan, bukod ho dyan, ito hong si Sara Diskaya ay nagbabiral, trending, lalo sa Facebook, sa social media na kung saan, imbis na ipakita sa taong bayan na magsisi siya, pinakikita pa kung gaano kademonyo ang kanyang ugali. Isipin mo, nag-iiyak ka, nagdadrama ka, sinasabi mo kawawa mga anak mo, pero ang attitude mo sa camera ganito. Matuluyan ka na talaga diyang hayop ka. Ang ganyan to, mga kababayan. Mag-e-FU sign. Ma'am, susoli niyo raw po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Ma'am. Narinig niya? Ma'am, sasoli niyo po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Ginanon siya ng reporter. Pero nauna siyang mag-FU sign
Nauna siya mag-FU sign bago sinabi ng reporter. O siguro, nainis yung reporter, magantihan man lang kasi ini-FU sign sila, o pinarangka na siya. O, so, sorry nyo may magnanakaw, yung mga perang ninakaw nyo, ma'am. Maganda na, good afternoon. Hello, ma'am, good afternoon po. Yung perang ninakaw nyo po, kailan nyo po susuli? Ha? Talaga namang nagnakaw kayo ng pera ng taong bayan eh. Buti nga, buhay ka pa eh. Buti nga, buhay pa yung asawa mo. Buti nga, buhay pa kayong dalawa. Ha? Kung sa iba-iba yan, nako po. Ha? Baka ginawa na kayo ng di maganda. Ha? Kulang pa yung buhay nyo sa ninakaw nyo. Ha? Sa pera ng taong bayan. At isipin nyo na lang mga kababayan, kung doon sa mga ginawa ho nilang substandard na proyekto at ghost project, dahil wala yung mga proyektong yun, ghost project at mga substandard, nagkabaha. At nung nagkabaha, may mga na-aksidente na lunod. May mga bahay na bumaksak, ganito, ganyan. Lumalabas, kaya namatay yung mga yun dahil sa ginagawa nyong pagnanakaw. Hindi nyo man literal na pinatay yung tao. Pero kung may nalunod doon, na disgrasya, dahil walang project goes, kaya nagkabaha, lumalabas na matay sila dahil sa inyo. Ha? Kaya kulang pa buhay nyo dyan. Bukod po dyan, nag-FU sign pa rin ho dito, sa loob ng service na kulungan para ilipat sa NBI. Pero dapat ay marami pa Tingnan natin. managot sa flight. Samantala sa kulungan po magpapasko ang contractor na si Sara Diskaya nang hingian ng pahayag ng media dirty finger ang isinagot niya. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Kung dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang si Sara Diskaya, ito na siya ngayon, nagdi-dirty finger. Kuha yan bago siya ihatid sa ospital para sa medical examination sa Lapu-Lapu City, Cebu kaninang madaling araw. Kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya. Ayun. Iba pa yung nag-FU sign siya sa labas. Iba pa yung nag-FU sign siya doon sa loob ng service na pagdadalan sa kanya. So, ano na to? Wala na to. Wala na sa sarili ko ito. Ano na lang sana no? Kasi alam, nagnakaw na kayo. Sana man lang, kahit makarinig kayo doon sa mga reporter, tanggapin ninyo. Kasi, kahit ako makita ka sa personal, namura kita, abay, dapat magpakumbaba ka. Bakit? Ininakaw mo yung pera ng taong bayan. Pera namin. Wala kang nasa moment ka ng buhay mo, ma'am, na wala kang karapatan gumanti. Wala. Kulang pa yan eh. Kaya nangyayari, para bang lumalabas, nagmamataas pa ito. Ito pa nakakatawa, Meron pang video kumakalat dito na kung saan, nasa loob siya ng service, ng NBI, sa pagdadalan sa kanya, may isang reporter doon sa loob. Tinanong niya kung sino tong reporter na ito. Pakinggan nyo. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. Putik British accent. Nako, Ma'am Sara Diskaya, hindi mo na magagamit sa kulungan niya. Hindi mo na lahat ng accent ng iba't ibang lingwahe sa buong mundo. Kahit gaya-gayahin mo, wala nang maitutulong sa'yo yan. Isipin mo, makukulong ka na, nagpapasosyal ka ba? I just want to ask, ma'am, your thoughts about this. What do you think? Sorry, what's your name again? Isa pa. What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask. Akala niya maganda siya doon, social siya doon sa ginagawa niya. Ganun, hindi niya alam, mukha siyang tanga eh.
Sobrang dami ng pera mo, Ma'am Shara Diskaya. Oh, kita mo, minamampa kita. Sa sobrang daming pera mo, Ma'am Shara Diskaya, hindi mo na alam yung mukhang sosyal, sa mukhang tanga. No? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.